Hello guys, it's Sunday morning. Welcome and welcome back to my channel. Ayan, nagko-collect ako guys na Yan guys, nauna ko nang iripat itong si Korean Rosette. Kasi guys, nagkaroon siya ng millibugs. Tapos, inisprayhan ko siya, nawala. Tapos, nung tininan ko siya ulit after a week, ay bumalik yung millibugs. Tapos, napansin ko dito sa pinakagitna ng kanyang puno. Kasi one stem lang ito sila, diba? Nag-decide ako na i-uproot na lang siya. Kasi doon sa pinakagitna, na mumugad yung mga millibugs. Tapos, ang hirap niyang saksain kapag nandoon sa gitna kasi hindi masyadong exposed. Kaya yun, in-uproot ko tapos inalis ko yung mga dead na mga stem kasi sobrang dami talaga ng dead stems guys. Tapos pinutol ko sila doon banda kung saan wala na yung dead stem at saka kung saan din merong mga aerial roots kasi meron na siyang aerial roots guys kasi hindi na nakapag-supply yung ilalim ng water doon sa taas dahil nga nawala na, namatay na yung ibang roots. Di ko alam kung bakit. Pero basta yun, inalis ko na lang, sinalvage ko yung mga patay na at ito, tinanim ko sila ulit dito sa mas malaking pot. Buti na lang hindi lumiit tingnan guys. Yan, marami pa rin. Mukha pa rin silang lush. Yan. Nilagay ko muna to sa hindi mainit kasi wala pang roots yung ibang stem. Yan. Next ko naman na nirepot ay itong si Echeveria Silkville. Ayan siya. Mas maganda na siya tingnan dito sa malaking pot guys. Ano siya, hindi siya root bound. Hindi ko alam kung bakit hindi siya root bound. Pero ang dami niyang aerial roots. At saka, ang daming lumalabas pa ibabaw ng mga roots. Hindi pumupunta sa ilalim. Bali, yun. Tapos ang dami niyang babies. Ayan. Ayan. Mas bagay sa kanya yung malaking pot guys. Ayun. At sana tumaba na siya. Nakalimutan ko pala siyang lagyan ng fertilizer. Siguro mamaya na lang lalagyan ko siya ng fertilizer. At ang isang niripat ko sa mas malaking pot ay itong sino nga to? Shooting star. Ayan. Nakaseparate pala ito siya guys kasi naputol ito siya nung pagkatanim ko the first time na tinanim ko siya. Tapos marami na rin siyang roots. Ayan siya. Inalis ko na rin yung kanyang mga dead na leaves at root bound na ito siya guys as in. Ayan. At makikita nyo naman meron akong ilalagay na video sa ano ko sa kanya uproot. Ayan, sobrang dami talaga ng babies niya. Yan, bagay na bagay siya sa guys, malaking pot. Sana ganahan na siyang lumaki. Mas lumaki pa siya guys. Meron na akong ganito dati pero laging namamatay. Kasi maliit din naman kasi yun na size lang. Whereas ito, malaki na ito nung binilo ko. Sobrang mature na at marami ng babies. At next ko na in-uproot ay itong niripat pala. Itong si Queen Violet. Silver Queen. Silver Queen. Ayan, ang ganda niya guys. Ang ganda ng kanyang center na maraming farina. Kitang-kita mo na silver na siya. Tapos, sobrang root bound na rin siya. Parang isang stem lang siya guys, pero hindi ito siya isang stem dalawang ito sila. Pinagtabi ko lang. Tapos, nung in-uproot ko ay para na silang, buo ko siyang nakuha. Para na nga siyang, one stem lang. Pero hindi. Separate ito sila. Ayan. At next kong in-uproot ay ito. Ayan. Lupay pa yung dahon ni Hanakaida na variegated guys. Kulang siya ng water siguro. Nilinisan ko na rin ito siya. At root bound na rin. Walang masyadong variegation sa kanyang dahon. Ayan. At pa-twin head na rin siya guys. May variegation naman dito Ayan, tingnan nyo. Kita naman Merong variegation yung kanyang flower ata ito guys. Yun siya. Aalisin ko na lang yun kapag pag mag-mature na siya. Yung isang in-uproot ko guys ito. Yung dalawa kong
Monroe Slawi. Ayan siya. Sila. Ito isa. Tabingi pa rin siya guys. At nag-root bound na ito sila. Punong-puno ng roots yung kanilang mga pots. Bala ko sana silang ilagay sa iisang pot. Kaya lang naubusan ako ng pot. Yung malaki na pwede silang magkasya dalawa. So, ang ginawa ko, pinaghiwalay ko na lang din para naman mas lumaki pa talaga sila. Kasi medyo lumiit yung kanilang dahon guys. Oh, yung pumayat sa mga bagong tubo niya. Ayan. Tabingi pa rin siya guys. Hindi ko alam kung paano ba sila i-fix. Kasi magkadikit ito sila, diba? Tapos, ganyan ang nangyayari kapag magkadikit. Meron siyang kadikit. Kasi yung formation niya maiiba. Hindi magiging maganda yung kanyang pagkabilog ng rosette. So, yan, tabingi. Until now, tabingi pa rin. Ayan. 2 months pa rin naman ito sa akin. Bago lang. Pero, sobrang bilis nilang lumaki. Yan sila dalawa. Yan, wala pang babies. Ito din yung isang in-uproot ko si Orpet. Kasi guys, mabigat yung ulo niya. Tapos, maliit yung pot. Parang kaya niyang itaob yung kanyang pot kapag nagagalaw siya. Kaya, niripat ko na para hindi siya basta-basta matutumba. Kasi mabigat yung kanyang head. Yan, tingnan nyo naman. Ang tangkad kasi niyan guys. Ayan. Tapos, ang liit ng pot na pinagtamnan ko sa kanya. Kaya, niripat ko na lang siya para kaya ng buhatin yung kanyang head. So, nilinisan ko na rin to. Meron siyang mga konting dry leaves. At tingin ko, kailangan ko rin mag-spray ng fungicide na. Kasi, umuulan na guys. Tsaka meron ako nakikita ng signs ng fungus na rin. Ayan. At hindi ito siya root bound guys. Hindi ko alam kung bakit. Pero bago pa lang din kasi. Mga 1 month pa lang ata ito sa akin siya. Kaya siguro hindi pa siya root bound. So at least hindi lumiit yung kanyang rosette. Hindi naglalagasan yung kanyang mga lower leaves. So yan. Tapos yung isang in-uproot ko din itong mga blade runner ko. Nasa separate pots ito sila. Ito mas matagal na sa akin. Nasa mga 6 to 7 months na. Pero lumiit siya guys. Ayan. Kasi yung potting mix na nilagay ko ay pangit. More on rice hull pa rin. Yung kasabayan ng mga 6 months ago na niripat ko. More on rice hull talaga ang ginamit ko. And napansin ko talaga sa kanila guys na maliliit sila. Hindi masyadong lumalaki. Mas malaki pa nga yung bagong bili ko. Yung mga bagong dating sa akin. Yun. Kaya ang ginawa ko, unti-unti, nagpinalitan ko na sila ng mga potting mix. May mga napalitan na ako mga last month. Tapos ngayon, hindi pa rin ako tapos kasi dinahandahan ko lang sila. Ayan, pinagsama ko. Ito bago, 2 months lang ito sa akin. Pero sobrang laki na. Ito matagal na pero hindi lumalaki. Pero meron siyang babies. Ayan, tingnan nyo. Ang liit. Lumiit siya talaga guys. So, pinagtabi ko na lang sila. Ayoko sana silang pagtabihin. Kaya lang, nagmamaximize ako ng space ko dito. Kasi nagpapalit ako ng mga malalaking pots. Tapos, syempre, ma-occupy nila yung malaking spaces. Kaya, ang gagawin ko ay pagsasama-samahin ko na lang yung mga same na mga pwede namang pagsamahin sa isang pot. I think yun pa lang muna yung mga naripat ko guys. At next kong iripat yung mga maliliit na sizes na gaya nito. Yung pinakita ko sa inyo the last time. Yung mga maliliit na pots. Small pots, ilipat ko sa mga bigger sizes na pots. Or pagsasama-samahin ko sila sa malalaking sizes. Ito, ayan, Anakamseros, pati ito sila Paji, ayan, need ko silang iripat. Meron pa pala akong iripat sa malaking pot. Ayan, sila, nakalimutan ko. So, next, iripat ko sila. So, yun lang guys. Yan, okay naman si buti buhay pa itong si Black Prince. Kulupay pa yung dahon ni Black Prince. Ayan, kailangan na ata niya ng water. Hindi kasi ako masyadong nagdidilig din. So, yun lang muna. Thank you all for watching, guys. And please subscribe to my channel. And thank you for always supporting. Bye-bye, guys. See you soon.